Gusto niya na daw umuwi. Mamaya ka pa uuwi, ano, mag-exercise ka muna. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating vlog number 6 ng HBR Jacobs Goat Farm. Mini vlog lang to. Magbibigay lang tayo ng update sa nangyayari sa farm. And yun nga, ngayon, since nakapag grass cutter na tayo dito sa playground number 5, maganda-ganda na yung playground natin, no? Kaya nakapagpalabas na din tayo ng mga breeder does natin dito na hindi pa sure na pregnant. And nagkataon din, maganda yung panahon kasi dito sa Batangas araw-araw na ulan. So nagkataon ngayong linggo, July 21, ay hindi umulan, no? So nandito sila ngayon sa playground and yun, kinakain nila yung dahon ng saging. Then mamaya magbibigay din tayo dito ng mga legumes para sila ay makakain, no? Since by this time kasi 11, nagbibigay kami ng merienda. So yun, pakilala ko lang kayo dito kay Latte. Ito, busy siyang kumain at ubos na nga yung dahon. So si Latte, US breeder yan, import. Then ito naman yung isang doon, no, na matakaw. Ito nanay ito ni Dinar, yung nag-champion. Yun, ayaw magpakita, no? Punta tayo dito. So naglalabas kami ng goats dito sa farm para makapag-exercise sila. So kung mapapansin nyo, yung housing namin isolated siya. By the term isolated, isang cage, isang kambing, then may sari-sarili silang pagkain at inumin. Ginagawa namin ito sa farm para ma-check natin or ma-check ng farm manager yung food consumption nila. Baka kasi mamaya kapag sama-sama silang kumain, hindi mo malalaman na nabubuli na pala yung goats natin. So by having an isolated housing, talagang monitor mo yung individual food consumption ng goats. So ito si Krem, ito yung tumakbo kanina. Napakagandang goat nito. Siya ay black and tan dappled. Yan yun. Ngayon maglalagay na sila ng kumpay. Bali dito siya ilalagay sa fabricated namin na lalagyan. Kaya yan, pag time na magbibigay na ng mga legumes, yan na, nag-aabang na sila sa pintuan. Ngayon po may dala ng legumes ang tagapag-alaga natin sa farm and ilalagay na po ito sa playground. So ngayon yung legumes na ibibigay natin ay Rensoni. So pag yan na ilagay po dito sa kakainan dito, lalabas na yung mga goats natin. So itong Rensoni, maganda tong legume para sa goats kasi mataas siya sa crude protein. So ang Rensoni, ang dahon niya pabilog. So ito yung palatandaan na ito yung Rensoni, no? Hindi katulad ng ipil, iba yung tsura niya. Basta pag pabilog, ang ganito, Rensoni. Ito, Indigofera to, yung ganitong dahon. So Indigofera, maganda rin ito kasi mataas din yung crude protein niya. So ngayon yan na, nalabas na sila. Medyo nahihiya lang sila ngayon kasi nandito ako sa kakainan nila. But once lumayo ako, pupunta na sila doon. At ito na nga, nakita na nila na
may kumpay na. So yan, papunta na sila lahat. Yan na, at si Pretty Princess takbong takbo. So itong traditional dough natin na to, ang pangalan niya si Pretty Princess. So bali lahat ng nandito ngayon sa playground, mga US imports to. So may sari-sarili silang pangalan. So itong traditional, si Pretty Princess, siya yung pinakabata dito sa herd. Then itong nasa kanan na malaking black double, siya si Perfect Latte. Napakaganda ng structure niya, no? Then yung nagsasarili doon na nakain ng dahon ng saging, si Ace yun, si Hold Your Aces. Then ngayon nahihiya lang sila kasi may tao ditong kalapit nila. But mamaya ubos na tong legumes nila dito. At yun na nga, natakbo na si Pretty Princess ulit. Papansin nyo, si Pretty Princess yung pinaka masayahin kasi siya yung pinaka bata. So ang goats natin kasi may mga sari-sarili din silang ugali, parang tao lang din yan, may iba-iba silang attitudes. So kapag nagtagal kayo sa pag-breed ng goats, mapapansin nyo na hindi lahat ng goats ay magkakapareho ng ugali. May ibang masiyahin, may ibang gusto lagi magpahawak sa amo, then may iba mga matampuhin, katulad nito si Pretty Princess, medyo matampuhin to, pero napakagandang doon ito. At medyo nagwawala nga tong si Pretty Princess, hindi natin alam kung bakit. Gusto niya na daw umuwi. Mamaya ka pa uuwi, ano, mag-exercise ka muna. Napakaganda ng structure. May sumpong talaga tong si Pretty Princess. Gustong bumalik sa kanyang bahay. Siguro nakipag-away ito sa mga ito. So yung dough natin sa kaliwa na black dapple, pangalan niya si Ice. So yun, medyo mahihiyain sila ngayon. So lahat ng ito may sampan na ni Machete, bukod kay Latte, and ito kay Pretty Princess. So naghihintay lang tayo ngayon dito na reheat, but hopefully hindi na mag-reheat, no, para magtuloy na yung kanilang pagbubuntis. Kasi by this time 18th day nila na may sampa. Kaya nandito rin sila sa farm, so nandito sila sa playground para ma-check natin. Ito na po, nagtatapos yung vlog. Marami pong salamat sa panonood, sa mga nakasubscribe. Marami pong salamat sa suporta. Yun po, sa susunod po ulit na vlog. Thank you po and God bless.